Sa pagitan ng mga anino ng Ashford Manor, isang malaking bahay-kastilyo sa hilaga ng Inglaterra noong 1847, kung saan ang hamog ay bumabalot sa mga rosas tuwing umaga at ang mga tsismis ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa apoy, isang lihim na mapanganib ay malapit ng mabunyag. Lady Catherine Adelaide Pemberton, isang dalaga na 23 taong gulang, timbang na 15 stone, na niloko ng sariling pamilya, ipinadala sa kasal na hindi niya alam na ang lalaking naghihintay ay umasa sa payat. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa akin, saan ka banda sa mundo nakikinig ng kwentong ito? At sagutin mo ako, naniniwala ka ba na ang pag-ibig ay dapat sukatin sa anyo ng katawan o sa kalidad ng puso? Kung gayon, makinig ka ng mabuti dahil ang paglalakbay na ito ay magiging mahaba, matindi at puno ng mga pagbabagong magpapaisip sa iyo ng lahat ng mga bagay na akala mo ay totoo tungkol sa halaga ng isang babae sa lipunang pinaghaharian ng kasinungalingan. Ang karwahe ay tumitigil nang may ingay sa harap ng napakalaking pinto ng Ashford Manor. At sa loob, si Catherine ay humawak ng mahigpit sa maliliit niyang kamay na nakabalot sa gwantes na kulay abo. Sa labas, narinig niya ang bulong ng mga tagapaglingkod. Tumaba. Hindi ito si Elizabeth. Paano siya makakasakay sa kabayo? At bawat salita ay parang tarak na tumatagos sa dibdib. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili sa karapat-dapat na hitsura ng isang lady. Kahit ang korset ay halos pumipig, ang tanggapan ng manor ay napakalaki na parang katedral. May mga tindahan na may gintong dilaw na liwanag mula sa malaking chandelier at mga portrait ng mga ninuno na tila lahat ay may galit sa mukha. Si Catherine ay pinatnubayan patungo sa silid ng bisita, isang kwarto na may kulay pulang tapete at mga upuang tapiserya na masyadong matigas para maging komportable. Maghintay po kayo dito, sabi ng butler bago umalis nang walang tunog. Umupo si Catherine sa gilid lang ng upuan, pilit na hindi gumawa ng 3 oras siyang naghintay. 36 na segundo kada minuto, bawat segundo ay tumatagal ng parang habambuhay at sa bawat pagdaan ng oras ay lumalaki ang takot sa dibdib. Wala siyang choice kundi manatili. Ang pamilya niya ay nag-clear na. Kung babalik ka, Catherine, wala ka ng lugar dito, napahiya mo na kami. Ang ina ay hindi man lang tumingin sa kanya noong umalis siya, at ang ama ay nagsalita lang ng 4 na salita. Huwag ka nang bumalik. Si Elizabeth, ang kapatid, ang payat, maga. Dangel noong hapon na, dumating si Mrs. Wickham, ang head housekeeper, isang babaeng singkupas ng kalangitan, sa tag-ulan at singtigas ng bakal. Lady Catherine, bati nito na walang init, ipapakita ko sa inyo ang inyong silid. Ang konde ay abala pa ngayon. Noong unang gabi na iyon, hindi siya tinawag para sa hapunan. Sa halip, naghatid ang isang dungsela ng tray sa silid, manok na malamig na, tinapay at tubig. Walang alak, walang dessert, walang kahit ano na nagpapahiwatig na siya ay impi. Importante, kumain si Catherine ng tahimik. Ang mga luha ay pinipigilan dahil ayaw niyang marinig ng kahit sino ang pag-iyak. Pagkatapos, lumapit siya sa salamin, isang malaking salamin na may gold frame na nakatayo sa sulok at tumingin sa sarili. Ang mukha ay maganda pa rin. Kinabukasan, nagsimula ang routine. Gumising si Catherine ng maaga, nagbihis mag-isa dahil walang dungsela na naatasang tulungan siya at bumaba para sa breakfast sa solitary dining room. Si Mrs. Wickham ay naglista ng mga ekspektasyon. Huwag lumabas ng manor ng walang pahintulot, huwag makipag-usap sa mga tagapaglingkod ng hindi kinakailangan, huwag gumamit ng main entrance. Ang konde, sabi nito na parang binabasa ang listahan ng mga batas, ay may mahigpit na itinatago ang privacy niya. Hindi kaya nagsimula ang mga araw. Si Catherine ay naglalakad sa hardin, palaging mag-isa.
palaging pinapanood ng mga tagapaglingkod mula sa bintana. Sa merkado, kung minsan ay pinapadala siya ni Mrs. Wickham para anang bayan na may asawa na ang konde. Paliwanag nito na parang si Catherine ay isang kagamitan lang. Doon, sa pagitan ng mga tindahan ng gulay at karne, narinig niya ang mga bulong. Siya ba talaga iyon? Ang taba niya, Diyos ko. Kawawa naman ang konde. Nalinlang. Pilit niyang itinayo ang lumipas ang isang linggo bago siya tinawag. Isang hapon, dumating si Mrs. Wickham sa silid. Ang konde ay gustong makita kayo. Ngayong gabi, sa library, 8:00. Ang puso ni Catherine ay tila huminto. Bumalik ang lahat ng takot, lahat ng pag-asa, lahat ng tanong. Nagayos siya ng lubos, pumili ng pinakagandang damit. Isang kulay asul na gawa sa velvet, may lace sa leeg. Inayos ang buhok sa isang sinyon. Nag-apply ng kaunting rouge sa pisngi. Sa salamin, tumingin siya sa sarili at sinubukang makita 8:00. Pumunta siya sa library, ang mga kamay ay nanginginig. Ang library ay napakaganda. Mataas na shelves na puno ng libro. May fireplace na may apoy at sa gitna isang mesa na may lamp. At doon, sa harap ng bintana, nakatayo siya. Ang konde. Rowan Alexander Ashford, age 33, matangkad, mga 6 na talampakan, may balikat na malapad at katawan na athletic. Ang buhok ay kulay ng bituin sa gabi. Medyo mahaba at parang kinalimutan ng comb. Ang mukha ay matipid, mahigpit na panga, ilong na tuwid. Lady Catherine, sabi niya sa wakas, ang boses ay malalim at monotone. Umupo, hindi magandang gabi, hindi kumusta, tanging utos. Umupo si Catherine sa upuan sa harap ng mesa. Pilit na panatilihing matatag ang mga kamay. Lumapit siya at umupo alam ko po, sabi ni Catherine, ang boses ay kumakaway, ngunit sinusubukang maging malakas. Ngunit nandito na ako at hindi ko balak maging pabigat. Pabigat, ulit niya, at sa sandaling iyon, para siyang nakita ang kaunting napakapekena, pagtataka sa mga mata. Siguraduhin mo lang na hindi ka magiging problema. Ang manor na ito ay may sariling mga patakaran. Iwasan mo ang mga bisita, huwag makialam sa mga gawain ko at huwag aasahan na may mangyayari sa pagitan natin. Ang huling bahagi ay naiwan si Catherine sa library. Ang mga luha ay pumapatak na hindi niya napipigilan. Sa labas, narinig niya ang mga hakbang na lumayo, ang tunog ng pinto na sumasara at sa wakas, katahimikan. Tumayo siya, lumapit sa bintana at tumingin sa madilim na hardin. Sa kalayuan, nakita niya ang ilaw mula sa kwarto sa itaas. Ang master bedroom, ang lugar na hindi niya kailanman papapuntahin. Ano ang ginawa ko? Bulong niya sa kawalan. Ano bang klasing buhay ito? Lumipas ang 2 linggo at ang routine ay naging mas masakit. Si Catherine ay nakikita si Rowan mula malayo. Sa hardin, naglalakad mag-isa tuwing umaga o sa stables, nag-aayos ng kabayo. Hindi siya lumapit. Hindi niya tinawag, parang hindi siya umiiral. Ngunit napapansin niya ang mga bagay. Ang paraan ng paglakad, matipid, ngunit may bakas ng sakit sa kaliwang binti. Ang paraan ng pagtingin sa lawa, matagal, parang may hinahanap. Ang paraan ng kikipag-usap sa mga tagapaglingkod, mabilis, walang sobrang isang umaga. Habang naglalakad si Catherine sa hardin, napadaan siya sa fountain kung saan may 2 dongsela na nag-uusap. Si Milady Annabel, sabi ng isa, ang boses ay mababang, ngunit marinig pa rin. Ang ganda-ganda niya, ang perfect para sa konde. Oo, tugon ng isa pa. Namatay na 3 taon, pero hindi pa rin siya nakaka-move on. Kaya nga walang babae na papansinin niya, kahit pa sino. Lalo na ang bagong asawa. Sabi ng una, at tumawa ng mahina. Ang layo sa standards ni Milady Annabel, sinabi ni Lady Thornbury na nakita niya ang bagong asawa sa merkado, patuloy ng dongsela. Sabi niya, parang palakain raw, walang elegance. Shh! Bulong ng isa pa. Baka marinig ka. Ngunit narinig na.
Ang mga salita ay tumatagos na parang sibat at si Catherine ay napipilitang tumayo at umalis. Ang mukha ay nag-init sa kahihiyan. Bumalik siya sa silid, naupo sa kama at para sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, sumigaw isang malakas, mahaba, desperadong sigaw na walang nakarinig dahil ang noong gabing iyon hindi siya kumain. Sa halip, naglakad siya sa kwarto mula dingding hanggang bintana hanggang sa napagod. At sa pagitan ng mga lakad, nakita niya ang isang sulat. Nahulog mula sa drawer ng mesa noong tumingin siya ng papel. Binuksan niya ito at nakita ang handwriting. Elegant, feminine, pamilyar dahil nakita niya na ito sa mga libro sa library. Ang sulat ay kay Rowan. Mula kay Annabel, sinulat bag o ito namatay. My dearest Rowan, kung babasahin mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Alam kong mahirap para sa iyo ang tanggapin dahil alam kong gaano mo ako kamahal. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo, huwag mong isara ang puso mo. Ang buhay ay masyadong maikli para maging mag-isa. Makakahanap ka ng iba, hindi para palitan ako dahil alam kong hindi mo magagawa iyon, pero para maging kasama mo. Please, Rowan, huwag mong hayaang ang sakit ay sirain ka. Mahal kita, always. Yours eternally, Anne. Abel. Natapos si Catherine sa pagbasa, ang mga luha ay pumapatak sa papel. Ngayon niya naintindihan, hindi siya kaaway ni Annabel. Siya ay bayani ng memorya na imposibleng talunin. At si Rowan, siya ay lalaking nagsara ng puso dahil ayaw nang masaktan muli. Kinabukasan, may dumating na bisita sa Manor. Si Lady Margaret Sinclair, isang matandang kaibigan ng pamilya Ashford, may dalang tsokolate at tsismis. Pinatawag niya si Catherine sa drawing room. Gusto ko makita ang bagong asawa, sabi niya. Kay Mrs. Wickham. Bumaba si Catherine, nag-ayos ng sarili at sinalubong ang babae na may respeto. Si Lady Margaret ay mas mabait kaysa sa iba. Tumawa siya, nagkwento ng mga alaala tungkol kay Rowan noong bata pa ito at kahit paano nagbigay ng kaunting init sa malam. Ngunit ang patience ay hindi sapat kung walang interaction. Kaya naisipan ni Catherine na gumawa ng paraan. Napansin niya na si Rowan ay nag-aalmusal sa library. Palaging mag-isa, palaging may kinakabasang dokumento. Kaya aga nagpasya siyang pumunta doon. Kunwa ay naghahanap ng libro. Pumasok siya at nakita niya si Rowan na nakaupo sa mesa, may hawak na kape at papel. Your Grace, bati niya ng mahina. Tumingin siya, ang mukha ay walang ekspresyon. Bakit nandito ka? Naghahanap po ako ng kinuha ni Catherine ang isang libro at umupo sa malayo sa isang sofa na malapit sa bintana. Nagbukas siya at kunwa ay nagbasa, ngunit ang mata ay lumilipad paminsan-minsan kay Rowan. At pagkatapos ng ilang minuto, narinig niya ang boses, bakit hindi ka bumalik sa pamilya mo? Gulat siya sa tanong, tumingin kay Rowan na nakatingin na sa kanya dahil wala na akong lugar doon, Your Grace. Sagot niya ng tapat. Pinadala nila ako dito at sinabi nilang huwag nang bumalik. Kaya nandito ka dahil tumayo si Rowan, ang mukha ay naginit ng kaunti. Unang emosyon na nakita niya maliban sa lamig. Decency? Ulit niya. Ikaw ay pumasok sa buhay ko ng hindi hinihiling, kapalit ng ibang tao at gusto mo ng decency? Oo! Sagot ni Catherine, tumayo na tumahimik sila pareho. Ang tensyon ay napakataas na parang malapit nang sumabog ang hangin. At pagkatapos, biglang lumapit si Rowan, mabilis, at sa isang sandali, naisip ni Catherine na magagalit ito. Ngunit hindi. Tumigil siya ilang pulgada lang ang layo, tumingin sa mata niya at sa mga mata na yon, oo mata na kulay ng asero, nakita niya ang kaunting pagkalito. Hindi ko alam, bulong nito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa iyo. Ulas, pakikipag-usap, sabi ni Catherine. Ang boses ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Mrs. Wickham, ang mukha
ay nag-aalala. "Your Grace, may sunog sa stables! Mabilis!" Tumakbo si Rowan palabas ng walang salita at si Catherine ay sumunod. Ang puso ay tumitibok. Sa labas, nakita nila ang usok na umaakyat mula sa stables. Ang mga tagapaglingkod ay tumatakbo na may mga bucket ng tubig. Tumakbo si Rowan papunta, walang pag-aalinlangan, at pumasok sa loob kung saan may mga kabayong naiiwang nandoon. "Wag!" sigaw ni sa loob. Ang apoy ay lumalakas at ang mga kabayo ay sumisigaw sa takot. Nakita niya si Rowan na binubuksan ang mga kulungan, inilalabas ang mga hayop isa-isa. Ngunit sa isang sulok, may naipit na kabayo. Ang kulungan ay sumabog dahil sa init. Lumapit si Rowan, sinubukang buksan, ngunit ang beam ay bumagsak at si Catherine, na hindi nag-isip, ay tumakbo papasok at hinila siya pabalik bago tamaan. Ang beam ay bumagsak sa sahig, ay apoy, at silang dalawa ay nahulog. Si Catherine ay tumanggap ng sunog sa bra. "Ano? What are you doing?" sigaw ni Rowan. Ang muka ay galit at takot. "Saving you," sigaw pabalik ni Catherine kahit ang braso ay sumakit. Tumingin si Rowan sa kanya. Ang mga mata ay puno ng emosyon na hindi niya inaasahan at pagkatapos hinawakan niya ang kamay niya, mabilis, mainit at hinila palabas. Sa labas, ang apoy ay napatay na ng mga tagapaglingkod at ang mga kabayo ay ligtas. Ngunit si Catherine ay himatay dahil sa sakit at usok, at ang huling nakita niya ay ang mukha ni Rowan. Ang mga gumising siya sa sariling kwarto. Ang braso ay nakabalot sa tela. May nurse na nakaupo sa tabi. "Huwag kayong gumalaw, milady," sabi ng nurse. "May sunog kayo sa braso. Hindi masyadong malala pero kailangan ng pahinga." Si Rowan?" tanong niya. Ang boses ay hirap. "Ang konde ay okay. Wala siyang sugat. Pero kayo," tumigil ang nurse, ngumiti ng kaunti. "Kayo ay naging bayani, milady. Ang lahat ay nag-uusap tungkol sa ginawa ninyo." Lumipas ang gabi at sa madaling araw, bumukas ang pinto. Pumasok si Rowan, maingat, parang ayaw niyang makagulo. Lumapit siya sa kama, umupo sa upuan na iniwan ng nurse. "Catherine," bulong niya, ang boses ay iba, mas malambot, mas tao. "Bakit mo ginawa iyon?" Dumilat si Catherine, tumingin sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay pumapasok sa bintana at sa liwanag na iyon, nakita niya ang mukha niya, hindi na lamig, kundi pagkalito, takot, at iba pang bagay na hindi niya maisip. Dahil hindi ko kaya tumahimik si Rowan, ang mga mata ay nakatuon sa kamay niya, sa kamay na sunog, nakabalot sa tela. At pagkatapos ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hinawakan niya ang kamay niya, maingat, parang takot na makasakit. "Hindi ko deserve ito," bulong nito. "Hindi ko deserve na may mag-alaga sa akin." "Bakit?" tanong ni Catherine. "Bakit mo sinasabi iyan?" Tumingin siya sa mata niya at sa mga mata na yon, nakita niya ang sakit. Ang sakit na inilibing sa loob ng 3 taon. Dahil si Annabel, siya ay namatay dahil sa akin, dahil hindi ko siya na-save, dahil ako ay walang silbi. Ang boses ay sumira at sa unang pagkakataon, nakita ni Catherine ang lalaking totoo. Hindi ang malamig na konde, kundi ang tao na nasira ng grief. "Hindi iyon totoo," sabi ni Catherine. Ang kamay ay humigpit sa kamay niya. "Ang sakit, ang grief, ay hindi dahilan para isara ang sarili mo. Si Annabel, sa sulat, sabi niya, huwag mong hayaan na sirain ka, kaya huwag mo nang hayaan." Tumingin si Rowan sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha na hindi pa bumabagsak at sa sandaling iyon, sa katahimikan ng gabi, may nagbago. Hindi pa rin pag-ibig, masyadong maaga para dyan, pero may simula, isang maikling mahirap na simula ng pagbabago. "Salamat," bulong ni Rowan, at ang salitang iyon, simpleng salita, ay parang bumukas ang isang pinto na nagsara sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa labas, sa dilim, may tumatanog, sapagkat sa ing araw na iyon,
Habang si Catherine at Rowan ay nag-uusap, may naglalakad sa hardin. Si Lady Eleanor Ashford, ang pamangkin ni Rowan, ang babaeng gustong maging asawa at ang babae na responsible sa sunog na hindi aksidente kundi pakana para patayin si Catherine. Pinakamahalagang pagbabago ay hindi pisikal. Si Rowan ay bumabalik, hindi araw-araw, hindi para sa mahabang oras, ngunit bumabalik. Isang umaga, nagdala siya ng tray ng breakfast, sarili niyang kamay, hindi pinadala sa tagapaglingkod, at inilapag ito sa mesa sa tabi ng kama. Kunong ika-4 na araw, pinahintulutan na siyang lumabas ng nurse. Ngunit maingat po kayo, milady, sabi nito, ang sugat ay hindi pa ganap na gumaling. Bumaba si Catherine, dahan-dahan, ang kaliwang braso ay nakasuot pa rin ng bandage sa ilalim ng manggas ng damit na kulay cream. Pumunta siya sa hardin kung saan ang tag-init ay nagsisimula nang lumipas at ang simoy ng hangin ay may amoy ng mga dahon na nahuhulog. Doon, sa tabi ng lawa, nakita niya si Rowan. Nakatayo siya, nakatingin sa tubig. Ang mga kalumapit si Catherine, maingat ayaw niyang manggulat. "Your Grace," tawag niya ng mahinahon. Lumingon siya. At sa ilaw ng umaga, mas nakita niya ang mga detalye, ang pagod sa ilalim ng mata, ang mga linya ng stress sa noo, at ang singsing na kumikinang sa kaliwang kamay. "Catherine," bati niya, at ang pangalan ay tumunog ng iba, hindi na lamig, kundi personal. "Okay ka na ba?" "Opo," sagot niya, lumapit pa. "Salamat sa breakfast kanina. Hindi mo kailangan, putol niya at tumingin sa M. Naglakad silang dalawa sa tabi ng lawa, tahimik sa una. Ang tanging tunog ay ang mga yapak sa damuhan at ang hangin na humahampas sa mga sanga. Pagkatapos, nagsalita si Rowan. "Naalala mo ba ang sinabi mo tungkol kay Annabel?" Tumango si Catherine, ang puso ay tumitibok. "Opo, tama ka," sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit matatag. "Tama ka na hindi ko siya dapat na gamitin bilang dahilan para isara ang sarili ko. Pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung paano magpatuloy." Tumingin si Rowan sa kanya at sa mga mata na kulay ng asero, nakita niya ang kaunting napakapekeno, ngiti. Hindi pa rin malawak, hindi pa rin buong puso, ngunit nandoon. "Ikaw ay ubay," sabi niya. "Hindi ko inaasahan na ikaw ay ganito." "Ganito?" tanong ni Catherine, medyo natatawa. "Matapang, stubborn, matigas ang ulo?" "Lahat ng iyon," sagot niya, at ang ngiti ay lumaki ng kaunti. "Pero higit sa lahat, totoo. Hindi ka nagpapanggap. Hindi ka sumusubukang maging iba. Ikaw ay ikaw lang." Ang mga salitang iyon ay tumatago sa puso ni Catherine ng mas malalim kaysa sa kahit ano. Lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng mga araw na tiniis niya sa sandaling iyo, parang may saysay. "Salamat," bulong niya, at ang boses ay may luha na hindi bumagsak. Huminto si Rowan, lumapit ng kaunti, at sa isang napakaikling sandali, naisip ni Catherine na lalapit pa ito. Ngunit hindi. Tumigil siya, bumaling at naglakad pabalik sa manor. Ngunit bago pa siya makalayo, tumingin siya pabalik. Noong hapon, pumunta si Catherine sa study, isang malaking kwarto na puno ng mga libro. May malaking desk sa gitna at may bintana na tumitingin sa hardin. Nandoon si Rowan, may mga papel sa harap, may hawak na pluma. "Umupo ka," sabi niya, itinuro ang sofa sa gilid. Umupo si Catherine, kumuha ng libro tungkol sa filosofiya ng mga Griego at nagbasa. At doon, sa katahimikan ng study, may naganap na hindi kailangang banggitin. Ang presensya, ang pagkakaroon ng isa't isa sa parehong espasyo ng walang press, ngunit sa labas ng study, may iba pang nangyayari. Sa drawing room, si Lady Eleanor Ashford ay umiinom ng tsaa kasama si Mrs. Wickham. Ang mukha ay maingit, ngunit ang mga mata ay malamig. Si Eleanor ay 28 taong gulang, matangkad, payat na parang modelo ng mga magazine, may buhok na kulay ng ginto at mga mata na kulay ng langit sa tag-araw. Maganda siya, walang duda,
ngunit ang kagandahan ay may kasamang pait na malalim. Kaya nga, sabi ni Eleanor, ang boses ay sweet ngunit may lason. Ang totoo, si Eleanor ay may plano mula pa noong dumating si Catherine. Ang plano ay simple, patayin ang bagong asawa, magpakita bilang comfort ka ay Rowan at sa huli maging asawa niya. Ang sunog ay unang pagtatangka. Ginawa niyang mukhang aksidente, nilagyan ng apoy ang mga kahoy sa stables na alam niyang pupuntahan ni Rowan. Ngunit nabigo, si Catherine ay sumingit at mas lalo pang lumapit si Rowan sa kanya. Kaya kailangan ng bagong plano, isang mas direkto, mas sigurado. At ang planong iyon ay nagsimula kinabukasan ng umaga. Dumating ang isang mensahero mula sa London. Nagdala ito ng sulat para kay Rowan galing sa Duke of Marlborough, isang matandang kaibigan ng pamilya. Binuksan ni Rowan ang sulat sa study kasama si Catherine na nagbabasa pa rin sa sofa. Binasa niya ito at biglang nag-iba ang mukha, naging mahigpit, galit at may kaunting takot. Ano po? Tanong ni Catherine, tumayo agad. May problema. Sagot ni Rowan, ang boses ay tensyonado. Ang Duke ay nagsusulat na may mga chismis. Tungkol ng laki ang mga mata ni Catherine. Ngunit iyon ay kasinungalingan. Ang pamilya ko ay, alam ko, putol ni Rowan. Alam ko na hindi totoo. Ngunit ang chismis ay kumakalat na sa London. Kung hindi natin pigilan ito, ang reputasyon ng dalawa nating pamilya ay masisira. Lumapit si Catherine, hinawakan ang kamay niya nang walang pag-aalinlangan ngayon. Ano ang kailangan nating gawin? Tanong niya. Ang boses ay matatag. Tumingin si Rowan sa kanya at sa mga mata nakita niya ang pagtataka. Ang gabing iyon, nag-impact si Catherine. Ang isip ay puno ng mga tanong. Sino ang nagsimula ng chismis? Bakit gayon? At bakit may pakiramdam siyang may mas malalim na lihim? Habang nag-aayos siya, may kumatok sa pinto. Si Rowan. Pumasok siya, may hawak na maliit na kahon. Para sa iyo, sabi niya, iniabot ang kahon. Binuksan ni Catherine ito. At doon, nakita niya ang isang singsing. Isang simpleng banda ng pilak na may naka-engrave na mga salita. Strength in truth. Nanlaki ang mga mata niya. Rowan, ang puso ni Catherine ay tila sumabog. Kinuha niya ang singsing. Ang mga kamay ay nanginginig at tumingin kay Rowan. Bakit? Tanong niya. Ang boses ay hirap dahil sa emosyon. Bakit mo ako ginagawa ito? Lumapit si Rowan, hawakan ang mukha niya, ang unang beses na hinawakan niya siya ng ganoon, at tumingin sa mga bumalik si Rowan sa kwarto, at si Catherine ay naiwan. Ang singsing ay hawak, ang puso ay tumitibok ng mabilis. Sa labas, ang buwan ay kumikislap, at sa liwanag na iyon, nakita niya ang sarili sa salamin. Hindi na ang babaeng nahihiya, kundi ang babaeng nagsisimulang mahalin ang sarili. Ngunit sa kabilang dako ng manor, si Eleanor ay nakamasid mula sa bintana. Nakita niya si Rowan na lumabas mula sa kwarto ni Catherine at ang galit ay kumulo sa dibdib. Hindi pa tapos, bulong niya sa sarili, ang mga kamay ay nagsasara sa fist. Hindi pa tapos ang laban na ito. Kinabukasan ng umaga, umalis sila, si Rowan at Catherine, kasama ang dalawang tagapaglingkod at isang driver. Ang biyahe sa London ay aabutin ng 6 na oras at sa loob ng karwahe, si Catherine ay nakaupo sa T4 ni Rowan. Tahimik sa una, ang tanging tunog ay ang mga gulong sa daan at ang mga kabayo. Pagkatapos nagsalita si Rowan, pagdating natin sa London, kailangan nating maging handa. Ang Duke ay matalino at kung siya ay naniniwala sa chismis, mahirap siyang kumbinsihin. Ano ang plano mo? Tanong tumango si Catherine, ngunit sa loob may takot. Paano kung hindi siya paniwalaan? Paano kung ang itsura niya, ang katawan na malaki, ang mukha na hindi kagandahan ng fashion, ay maging dahilan para siya? Hindi siya paniwalaan, pero tumingin siya kay Rowan at nakita ang tiwala sa mga mata niya. Kaya huminga siya ng malalim at nagsalita. Handa ako,
sabi niya. Gagawin ko ang kailangan. Pagdating nila sa London, tumuloy sila sa isang townhouse na pag-aari ng pamilya Ashford, isang 3 palapag na gusali sa Mayfair, elegante ngunit hindi sobrang extravagant. Doon, sinalubong sila ng head butler, si Mr. Harrison, isang matandang lalaki na may buhok na puti at mukha na seryoso. Your Grace, but inito. At pagkatapos tumingin kay Catherine, Milady, maligayang pagdating. Ang pagsalubong ay malamig, ngunit hindi bastos, isang improvement mula sa Manor. Noong hapon, pumunta sila sa Duke of Marlborough's residence, isang malaking mansion sa Westminster. May mga guards sa harap at chandelier na nakasabit sa entrance hall. Pinaghintay sila sa drawing room, isang kwarto na puno ng mga painting ng mga ninuno at mga upuan na sobrang komportable. Dumating ang Duke, isang matandang lalaki na 65, may buhok na puti, bigote at mga mata na matalas na parang agila. Rowan, bati nito, lumapit at nakipagkamay. Matagal na tayong hindi nagkita. Your Gra, ano pong mga kwento? Tanong ni Catherine. Ang boses ay matatag kahit ang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang mga kwento, sabi ng Duke umupo sa upuan, na ikaw ay hindi si Elizabeth Pemberton, ang babaeng ipinangako, na ang kasal ay isang panlilin lang, na si Rowan ay ginawa ito para sa pera ng pamilya mo. Lahat ng iyon ay kasinungalingan, Your Grace, sagot ni Catherine, lumapit pa. Ako ay hindi si Elizabeth, totoo. Pero ako ay pumunta dito ng voluntaryo bilang kapalit ng kapatid ko na hindi ka huminga si Catherine ng malalim at sinabi ang totoo. Dahil ang kapatid ko ay mahina. Siya ay maganda, oo, ngunit hindi siya kaya ang buhay dito. Ako ay malakas. At kahit ako ay hindi ang inaasahan, ako ay handa na harapin ang lahat. Tumingin ang Duke kay Rowan. At ikaw, Rowan, totoo ba ito? Totoo, you? Our Grace, sagot ni Rowan. Lumapit kay Catherine at hinawakan ang kamay niya sa harap ng Duke, isang public declaration ng suporta. Si Catherine ay asawa ko at wala akong kahihiyan sa pagpili. Tumahimik ang Duke, tumingin sa dalawa at pagkatapos bumuntong hininga. Kung gayon, ang chismis ay dapat patayin, ngunit kailangan kong malaman sino ang nagsimula nito. Iyon din ang tanong ko, Your Grace, sabi ni Rowan, at balak kong alamin. Bumalik sila sa townhouse at doon nagsimula ang investigasyon. Si Rowan ay nag-hire ng isang private investigator, si Mr. Caldwell, isang matandang lalaki na dating tumulong sa mga kaso ng pamilya. Sa loob ng 2 araw, nakahanap sila ng lead. Ang chismis ay nagsimula sa isang salon sa London, sa isang gathering ng mga ladies ng high society. At ang babae na nagsalita, si Lady Eleanor Ashford. Nang marinig ni Rowan ang pangalan, ang mukha ay naging galit na hindi na natago. Eleanor, bulong niya. Ang kamao ay nagsara. Bakit siya gagawa ng ganit? Oh, dahil gusto niya ang posisyon ko. Sabi ni Catherine, lumapit sa kanya, dahil gusto niya maging asawa mo. Tumingin si Rowan sa kanya at sa mga mata, nakita niya ang realisasyon at galit. Kailangan nating bumalik sa Manor, sabi niya. Kailangan nating harapin siya. Ngunit bago pa sila makaalis ng London, may dumating na mensahe. Galing sa Manor. Si Mrs. Wickham ay nagsulat, Your Grace, nagkaroon ng aksidente. Si Lady Eleanor ay nahulog mula sa hagdan. Kailangan ninyong bumalik agad. Nang puso ni Catherine ay bumilis. Aksidente o isa na namang pakana? Tumingin siya kay Rowan at nakita ang parehong tanong sa mga mata niya. Umalis sila agad, ang biyahe ay pina-fast forward hanggang maaari. Pagdating nila sa Manor, gabi na, at ang Manor ay tahimik na parang sementeryo. Pumasok sila at doon sa sala nakita nila si Eleanor buhay, walang sugat, nakaupo sa sofa na may ngiti. Rowan, bati nito, tumayo at lumapit. Catherine, maligayang pagbabalik. Eleanor, sabi ni Rowan, ang B,
Otis ay galit na hindi na nililihim. Ano ang ibig sabihin ng mensahe? Sinabi ni Mrs. Wickham na may aksidente. Iyon, sabi ni Eleanor. Tumawa ng, bakit? Tanong ni Catherine. Lumapit pa. Bakit mo ginawa ito, Eleanor? Bakit mo pinalaganap ang chismis sa London? Tumigil si Eleanor, tumingin kay Catherine, at sa mga mata, nakita niya ang galit na hindi na natatakpan. Dahil ikaw ay hindi dapat nandito, sabi nito, ang boses ay nanginginig sa poot. Ikaw ay walang karapatang maging asawa ni Rowan. Ako ang dapat, ako ang pamangkin niya, ako ang nag-alaga sa kanya pagkatapos mamatay si Annabel. Ikaw ay wala. Putol ni Rowan, lumapit sa harap, tumahimik si Eleanor, ang mukha ay pumuti. At pagkatapos tumawa, isang tawa na may halong iyak at galit. Kung gayon, sabi nito, kumuha ng maliit na kutsilyo mula sa bulsa, isang kutsilyo na daladala niya palagi, lihim, at itinuro kay Catherine. Kung hindi ako, walang ibang babae ang dapat kay Rowan. At tumakbo siya, mabilis, patungo. Kay Catherine, ngunit si Rowan ay mas mabilis. Lumapit siya sa harap ni Catherine, ang katawan ay shield at tinanggap ang kutsilyo. Tumama sa braso, dumugo, ngunit hindi siya sumigaw. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Eleanor, hinila ang kutsilyo at itinulak siya palayo. Tama na, sabi niya, ang boses ay galit ngunit kontrolado. Tama na, Eleanor. At sa sandaling iyon, dumating ang mga tagapaglingkod, hinawakan si Eleanor at dinala palabas. Si Catherine ay lumapit kay Rowan, nakita ang dugo. Rowan, sigaw niya, hinawakan ng braso. Kailangan nating, okay lang ako. Putol niya, tumingin sa mata niya. Okay lang ako, Catherine, basta ikaw ay ligtas. At sa mga salitang iyon, sa paraan ng pagsasabi, naramdaman ni Catherine ang lahat, ang pag-aalaga, ang proteksyon, at ang simula ng bagay na hindi pa niya maipaliwanag, ngunit alam niya kung ano, pag-ibig. Dinala si Eleanor sa jail, ang kaso ay inimbestigahan, at sa huli, natuklasan ang lahat, ang plano, ang mga kasabwat, ang mga dahilan. Si Eleanor ay itinakwil ng pamilya at si Catherine at Rowan ay naiwan sa manor, mag-isa at sa wakas may kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay may kasamang bagong takot. Dahil noong gabing iyon, habang si Catherine ay tumutulong kay Rowan na gamutin ang sugat sa braso, may dumating na mensahe galing sa isang tao na hindi nila kilala, isang sulat na walang pangalan, tanging mga salita. Ang laban ni Eleanor ay tapos na, ngunit ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. May ibang tao na may interes sa inyo, mga taong mas makapangyarihan, mas mapanganib. Mag-ingat kayo dahil ang dilim ay lalapit at ang liwanag ay hindi sapat para protektahan kayo. Tumingin si Catherine kay Rowan, ang takot ay bumalik. Sino ang nagsulat? Ano ang ibig sabihin? At ano ang susunod na mangyayari sa kanilang paglalakbay na nagsimula sa kasinungalingan ngunit nagtatapos sa pag-ibig, panganib o pareho? Ang sagot ay naghihintay sa dilim at ang oras ay tumatakbo.